So yan, kamusta? Maikling video lang. Meron na nga po tayong lumabas na mga spoilers para sa chapter 1058. Sabi po ng mga kuliglig sa internet, ang pamagat nga daw po nito ay New Emperor. So ang nasa pabalat nito ay si Caesar daw, inaaya yung mga miyembro ng Germa na magsanib puwersa. So wag na tayo magpatumpik-tumpik. Ito po yung nilalaman ng mga spoiler. At medyo maganda po yung mga nandito. Kasi po, inilantad na po yung mga bagong bounty ng Straw Hat Crew. Pati na rin po yung mga miyembro ng Cross Guild. So, isa-isahin natin, ano? Si Zoro daw po ay mayroong 1,101,000,000 belly. Sumunod naman sa kanya ay si Jinbei na meron namang 1,100,000,000 belly. Sumunod ay si Sanji na mayroong 1,032,000,000 belly na bounty. Sumunod ay si Nico Robin na mayroong 930,000,000 belly. Pero yung mga leaker, binitin po tayo hanggang kay Chopper lang po yung inilabas nila. Meron lang po si Chopper na bounty na 1,000 belly. Ngayon, pagdating naman po sa Cross Guild, si Mihawk po ang may pinakamalaking bounty. Siya po ay mayroong 3,590,000,000 belly. Sobrang laki, ano? Mas malaki pa yan kaysa kay Luffy. Ang sumunod naman po ay si Buggy. Mas malaki din po ang patong ng kanyang ulo kaysa sa ating bida. Meron nga po itong 3,189,000,000 berry. At itong si Crocodile ay mayroong 1,965,000,000 berry. Napakatindi ng mga detalye, ano? Mukhang matindi-tindi yung mga power struggling na nangyayari. Mayroon ding sinasabi tungkol sa kung papaano nagsimula itong Cross Guild. Si Buggy at si Crocodile nga po ang nagtatag ng Cross Guild. Nagpadala po sila ng sulat kay Mihawk na nagsasabi na, oh, sumama ka na sa amin. At surprisingly, si Mihawk ay pumayag. Medyo kakaiba po yun, ano? Nasa panig na po nila yung world's strongest swordsman. Ngayon naman po sa kwento kung papaano lumaki ng ganyan ang bounty ni Buggy. Yan dahil doon sa nilabas nilang poster. Como si Buggy yung nasa gitna, inassume ng world government na si Buggy daw po ang pinuno niyan. So dahil si Buggy yung pinuno, di inassume na nila na matindi ang damage na kayang gawin ni Buggy. Kaya naman ganyan yung inilagay nilang patong sa ulo. Which is isang pagkakamali nga po sa parte ng mga Marines. Sa totoo lang, hindi ko pa po nakikita yung chapter, pero palagay ko umiiyak si Buggy nung kinikwento niya ang mga pangyayaring ito. Bukod dyan, isa pa pong detalye, mukhang matagal na to. Perhaps bago pa siya naging Shichibukai, si Mihawk daw po ay tinatawag na Marine Hunter. Ibig sabihin, Marines po ang kanyang tinatarget, hindi mga pirata, no? Sobrang tapang naman ito si Mihawk, ano? At sa pagtatapos nga daw po nitong chapter, ang Revolutionary Army ay nakatanggap daw po ng tawag at ito ay mula kay Sabo. So yan, doon na lang po natapos at break daw po next week. Well anyway, marami akong gustong makita sa susunod na chapter. Isa na nga dyan yung reaksyon ni Sanji at saka ni Zoro. So alam niyo naman na nag-aasaran yung dalawa na yan. Last time, lamang si Sanji laban kay Zoro. This time around, tignan natin kung anong magiging reaction ni Sanji. So, spoiler lang naman ito, ano? Marami pa tayong gustong makita. So, sana makita na natin. And eventually, meron ng detalye pati yung mga ibang lower na miyembro ng Straw Hats, ano? So, yan. Siguro hanggang dito na lang po muna para sa video na to. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayo manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Manood at magbasa ng One Piece. Hanggang sa muli. Paalam!